areas in Christ. That's why you need to know His person and His plan. His promise, magmamanifest po sa atin yan. Kung kilala mo siya at alam mo ang plano niya sa iyo, mangyayari po yung mga promises na yan. Ang sinong gagawa niyan? Kapatid, yung Holy Spirit, gagamitin niya ang Bible na to. Natapon yung tubig ko. Ayan, praise God. Palakpakan natin ng Lord. Kaya pasalamatan po natin ng Panginoon sa Biblia yan. Huwag na ho natin i-neglect. Continue. Sa Jeremiah 1:12, nasa notes nyo rin ho yan. Jeremiah 1:12. Sabi rito, then said the Lord to me. Aba, sabi rito. Said the Lord to me, you have seen well. Have you seen the Lord working in your life? Kaya pwede natin sabihin din ito sinasabi ni Jeremiah. Then said the Lord to me, you have seen well, for I am lazy. Lazy po ba? It's a lazy day. Di po ba? I am alert and active. Watching over my words to... tinitingnan po ni Lord yung salita niya kung nangyayari. Isaiah 55:11. So shall my words, sabi na naman ni Lord, so shall my words be that goes forth out of my mouth. It shall not return to me without producing any effect. It shall not return to me useless, but it shall accomplish that which I please and purpose, and it shall prosper in the thing for which I sent it. He promised healing to you. It will accomplish, no? Useful. Mangyayari ang gagaling ka. He promised provision sa'yo. Claim that provision. Amen. Promise niya yun sa'yo. Amen. Are you with me? He promised good life. Receive that good life. Blessing. Receive that blessing because you are blessed already. Amen. Isaiah wrote how powerful the word of God. Let's see another katotohanan about this one. No? Another katotohanan. Number 23, 19-20. Tingnan natin. Numbers. Hindi po Numbers. 23, 19-20. The story, if you want to learn the story is Balak ay may masamang balak sa Israel. Tama po? Galit na galit siya sa Israel. At meron siyang hinire. He hired Balaam to curse Israel, a prophet. And this prophet, ay nagpo-prophesy po ito. At nagbabalang. Ano ba yun? Pwedeng pag curse ang bibigay mo sa isang tao, kulang yon. At di yun ang gusto mong pagawa sa kanya. And here's the story. Sa verse, gusto lang pasabi ni Balak yun. Yung masamang balak na yun kay Balaam. Balaam naman, sasabihin, kasi money. Babayaran siya ng hari eh. Sumakay siya sa donkey. Alam mo yung donkey ho, dahil ang plano ng Diyos sa kanya, huwag gawin yun, nagsalita na yung donkey. Yan. Bakit mo ako pinapalo? Sabi niya, ano ka ba? Ang tagal mo nagsaserve sa akin. Ngayon ka pa nag-i-inacte. Turn ko na lang po yun. Kasi ayaw lumakad ng donkey. Nagsalita po yung donkey. Kasi sabi yung donkey, hindi yan ang plano ng Lord sa iyo. Ginawa niya pa rin po. At nung oras na siya po yung magsasalita na hindi maganda sa mga anak ng Diyos, sa mga bayan ng Diyos, sa mga naglilingkod sa Diyos, hindi niya masabi. Galit na sa kanya si Balak. Ba't yan ang sinasabi mo? Kasi po, every time na magsasalita po siya, yung pinasasabi ni Balak na hindi maganda, ay nasabi niya, blessing. Ito mo sabi, sa verse 19 and 20. Ngayon, receive mo to kapatid. Sabi dito, God is not that He should. Hindi po marunong magsinungaling ang Diyos. Hindi tulad natin. Ako, marami akong pagsisinungaling na nagawa. At minsan nagagawa. Amen? Amen. Hindi daw siya tulad natin. Amen. Buti na lang hindi tayo Diyos. Diyos natin hindi marunong magsinungaling. He is not a human that He should change His mind. Has He ever spoken and failed to act? Kayo po sumagot. No. Has He ever promised and not carried it through? No. Verse 20. I receive a command to bless. May mga bless po ba rito? May mga bless po ba rito? He has blessed and I cannot reverse it. Last Friday, may bata po dyan, takot na takot. Sabi ko sa kanya, tinanggap mo na ang Panginoon. Opo. Bilang Panginoon tagapagligtas. Opo. Kasi daw, merong lolo niya may sakit. At dahil sa sakit na ito, iniisip nila, kinukulam.
Dahil merong competition doon sa ganito gano'n, ang kapitbahay daw nila. Hindi ko na inusisa kung sino yung kung ano yun. Basta sabi ko, ito nga sabi ko sa kanya. Bless ka na. Amen? Dahil blessed ka na, walang makaka-curse sa'yo. Kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoong tagapagligtas, blessed ka na. Yung curse, wala na sa vocabulary mo. Yung fourth generation ninyo, wag mo nang isipin at hanapin. Baka yung sa mga nunuan mo, may mga ginawang ganito, kaya ganyan nangyayari sa'yo. The day you receive the Lord Jesus Christ, yung effect ng nangyari sa kanununuan mo, linis yun. Bless ka. Ito pa maganda pangako. Yung susunod na 4 na henerasyon, bless. Amen. Kaya wag ko kayo matakot sa mangkukulam. Amen. Amen. Amen, church. Eh, wag ka na rin mangkukulam. Amen. Wag na rin kayo maniwala sa mangkukula. Amen. At wag nang magpahula. Kaya huhula. Amen. Magpapungsoy. Amen. Hula rin po yun. Amen? Are you with me, church? Amen. Ang blessing din doon ang gagaling sa mga posisyon. Ganito, kaya posisyon mo dito to. Diba? Galing po sa Lord. Blessed ka na. Positionally, blessed ka na. Amen? Amen. Palapakan natin ng Lord. Hallelujah. May mga blessed po ba rito? Amen. Kung merong magsasabi sa inyo ng curse, sasabihin niya, I cannot reverse it. Hallelujah. Palapakan mo natin. Are you learning today, church? Amen. Let's receive nyo na yun. Blessed tayo. At walang makakagawa sa atin ng hindi maganda. Person, plan, promise. Lastly, position. Holy Spirit will reveal to you His person, His plan, His promise, and now your position. That's why last year, we studied in Christ series. Reviewin nyo po yun. Peter gave warning of not having a strong foundation in your position in Christ. Kanina binasa natin yung 2 Peter 3:18. Tama po? Gusto kong basahin sa inyo yung 17. With emphasis on the word but. Ano po ba yung 17? I'm warning you ahead of time, said Peter. Natawag niya to mga dear friends. Mga kapatid, kapamilya, kapuso. Amen? So that you can watch out and not be carried away by the errors of these wicked people. I don't want you to lose your own secure footing. Ano ito? Position. I don't want to lose your position. We are not talking about salvation, ha? Amen? Hindi po salvation ang pinag-uusapan natin dito. Because you already have a special favor. And Jesus is your Lord and Savior. Amen? Ang pinag-uusapan natin dito yung mga nanloloko. Kasi hindi mo alam yung position mo. Marami po niyan. At unang gumagawa niyan, si Satanas. At gagamit po Satanas ng mga nagtuturo din at mga kaalaman at mga matagal na nating natutunan na yun tayo. Kaya nga po binabasag ni Lord. Ngayon yung mga dati nating alam na pwede ka pang kulamin, pwede ka kahit Kristiyano ka na, pwede ka pang maposes. Hindi po, kasi blessed ka. Nakatira sa Holy Spirit. So tingnan mo natin dito. Kaya po sinabi po rito sa verse 18 is a conjunction. Tama po ba, mga English teacher? But is a conjunction, amen? At sabi po rito, this but, ang meaning ng but, hindi po to. Amen? But is, except with, unless with, without. Sabi niya, without, no? Or with growing in special favor and knowledge of the Lord Jesus Christ, your Savior, Jesus Christ, sabi rito, you will not lose your own secure footing. You are stable. Nakatayo ka. Amen? At ano man ang sabihin sa iyo ng balita, are you with me, church? Ano man sabihin sa iyo ng manghuhula, ng kapitbahay mo, amen? Ng nasa paligid mo, ano man ang sabihin sa iyo ng eskwela, ano man sabihin sa iyo ng media, ano man sabihin sa iyo ng simbahan, na hindi naayon sa sinasabi ni Lord, amen? At sa position mo kay Kristo, secure ka. Why? Because you grow in special favor and knowledge of the Lord Jesus Christ. The word but, amen, is a conjunction. 18 is a continuation ng 17. But grow in a special favor and knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen? Gusto ni Lord secure ka. And you will only know that when you ask the Holy Spirit, Holy Spirit, teach me today my position in you. Kaya po every Sunday, ni-encourage ko po kayo,
Samahan niyo kami sa pagkanta. Yung kinakanta natin dito, mga positions natin. I'm forgiven. Amen? I am overcome. Overcomer. Amen? We have overcome. Amen? I'm an overcomer. Kasi po, nagde-declare tayo ng position natin. Amen, church? Amen. Amen. Praise God. Ephesians 1:3-4. Tama po ba? Yan. Sabi dito, how we praise God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has what? With every, in the heavenly realm, because we belong to, do you belong to Christ? Are you in Christ? You are blessed. Long ago, even before He made the world, God loved. Are you loved? You are deeply loved and chose us in Christ to be. Are you holy? Yes. Without fault? Yes. In His eyes. Not in your eyes. Minsan pag tumingin tayo sa sarili natin in our own eyes, madi-discourage tayo. But in the eyes. Tingnan mo, you're blameless, without fault, in whose eyes? Lord. Whose eyes? Sino nila pong eyes to? God. My God! Tingnan mo yung sarili mo, madi-discourage ka, tingin ka sa salamin. Kung ilong naman to, dapat medyo discourage! Pero sa Lord, ang tingin sa'yo, without fault, you are holy in Christ. Amen. Church, palakpakan natin ang Lord. So know your position. This is the truth. This is the truth. Satan will not bother you. Satan will not bother you. Balikan ko po yun. Hindi ko pala nailagay yun yan. Satan will not bother you if you do not know who you are in Christ. Because you are not a threat to him. Kung di mo, yan po unang tinitira ni Satan. Hindi niya pa alam sa iyo kung sino ka kay Kristo. Na pinagpala ka niya, na niya kaya nabubuhay ka sa lungkot at depression. Kasi hindi mo alam kung sino ka sa kanya. At gagawin mo ni Satanas lagi yun. Hindi niya pa alam sa iyo. Pag pupunta ka sa church at sinututuro, didistract ka ni Satan. Pahihikabin ka. Yung mata mo talagang paglalambitinan niya. Yung tenga mo talagang tatakpan niya yan ng mga tapon. In a sense po, yun ang gagawin sa Satan para hindi natin maintindihan mga tinuturo sa atin. Didistract ka niya, paiiyakin yung mga tao sa paligid mo. Patatayuin at palalakarin ng ganyan. No? At madidistract ka na. Amen? Pati si pastor, gagamitin niya, madistract ka sa kanya, titingnan mo yung buhok niya, bakit kulay brown. Diba? Ang gagawin niya lahat para hindi mo makita to. Gagawin sa Satan, sabi niya, oy, panalo na naman ako. Hindi to magiging victorious, hindi to threat sa akin. Uuwi na naman to, talunan to. Gusto niyo ba umuwi ng talunan? Amen? Wala, di ba tayo? Gusto natin umuwi, victorious kasi, position natin yan. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. So today, I will read who you are in Christ. Refer it dito. Kaya pinahawak sa inyo, ayan po, who you are in Christ. I got it from the ChristianLifeCoach.com. Alam mo, may isa-isahin ko pa ho, abuti na naman ako ng ano yan sa pag-aaral. Nanghiram na lang po ako sa internet. Nanghiram po ako sa internet minsan ng mga tinuturo sa inyo. Amen. Number 1, 1 John 3:1. Palitan nyo po yan. Nire-review ko rin po yan. 3:1. I am deeply loved. Are you deeply loved? Amen. Lagay nyo rin, John 3:16. Sabi mo, I am deeply loved. I am deeply loved. Next, basahin natin. I am accepted. Kaya pala kinakanta mo, Pastor Ripi, kanina. Opo. I am? May mga anak ng Diyos po ba rito? Sa matatagpuan? May lumapit sa inyo. Sa matatagpuan yung John 1:12. Ano ka ng Diyos? John 1:12. Kaya tabi nyo ito. Friend of God, meron po? John 15:14. Kaya pala kinakanta, I am a friend of God. Amen? I am joint heir with Jesus, sharing His inheritance with Him. Romans 8:17. Sabi mo sa katabi mo, yaman mo pala. Heredero. Ito pa ako sumunod. I am one spirit with Him. I am. Sino pang temple of God? I am. His spirit, His life lives in me. Templo ka ng Lord. Next. Binabasa niyo po ba dyan sa notes? Nandito rin po yan. Ayan. I am a... Sino po mga member ng Christ body rito? Amen. Ayun po yung verse. I am a... Saint Ipe. Saint Marlon. Amen. Saint Amiga. Amen. I am... Forgiven. May nagbayad na sa'yo. May nagligtas sa'yo.
pinatawad ka na, patawarin mo na yung sarili mo. Amen? I am incomplete, complete. Pag ginawa natin incomplete, Jesus Christ. Amen? Complete in Christ tayo. Colossians 2:10. I am free. Sabihin natin. I am free from... Alam niyo po ba, hindi kayo makokondemn ni Satan. Never. Why? Because you are forgiven and you are redeemed. There's no condemnation who are in Christ Jesus, sabi sa Romans 8:1. Kaya, alam niyo po, take note. Listen. Yung babaeng share sa atin ni Sister Lina sa Tuesday, naghihintay po yun ng bato. Kasi kinokondemn. Masabi ni Lord, kung sino sa inyong walang kasalanan, siyang unang bumato. Alam niyo po, hindi natatakot yung babae na may babato sa kanya. Ang iniisip niya, may isang pwedeng bumato sa kanya. Alam po sino yun? Si Jesus. Kasi siya lang po pwedeng mag-condemn. Amen? Siya lang po ang walang kasalanan. He knew no sin. Pero kaya siya nakayuko at dumilat siya sa gano'n. Sabi niya, nasa na yung gustong bumato sa kanya. Sabi niya, wala na po. Sabi ni Lord, neither I will stone you. Ito po sabi ni Lord, go and sin no more. Share po ng Sister Lina sa Tuesday. Kaya po takot na takot yung babae kasi si Lord lang ang pwedeng bumato. Siya lang kasi ang matuwid. Alam niya, yung mga yon, meron din kasalanan. Sa sinabi ni Lord na yon, confident siya na, oh yes, sinalo ko ni Lord. Maganda po dito, mismo ang Panginoong Jesus, hindi po nangongondem. Amen? Kaya hindi po kayo kinokondem ni Lord. Maaaring kinokorek tayo. Kinokonvict tayo ng Holy Spirit. But the Holy Spirit never condemns. Hindi sabihin, hindi ka na naman nag-church ngayon. Wala ka ng pag-asa. Hindi po Holy Spirit nagsasabi nun. Si Satanas yun. O hindi ka na naman nagbasa ng Bible. Dapat 10 chapters ang binasa mo. 5 lang. Pero mo nakalima na ho kayo. Ibaw sa atin 3 lang. Tuwag-tuwa. Nakatatlo ko. Ikaw 5. Ang sabi sa iyo nung nagbulong sa iyo, dapat 10. Hindi ka tuwan-tuwa. Nakalima lang ako. Yung nakatatlo, tuwan-tuwa. Kasi po hindi siya naloko ni Satanas. Nakuha niyo po ako? Si Satanas po nagsasabi noon. Ngayon, dapat alam natin yung position natin. Pag alam mo kung si Satanas ang nasabi sa iyo, condemnation yun. Amen? Sabi sa iyo ng Holy Spirit, nakalima ka na ngayon. Pero alam mo 10 yan. Holy Spirit. Amen? Pero sabi sa iyo, wala nang pag-asa. 5 ka lang. Di, ka ni Pastor Ipe. 3. Di po ba, minsan 3 lang nababasa ng chapter. Yun lang po kaya ko eh. Amen? O minsan 1. Doon nakita ko na yung sinasabi sa akin ni Lord eh. Di 1. Pero nabasa mo na yung buong Bible. Opo. Pero hindi po, sa dami nababasa ng Bible, ano siya sabi sa inyo, Holy Spirit? Amen? Kaya huwag kayong magpa-condemn. Pinipilit mo makasampo. 10 siyam na lang. Ilang verses na lang. Oh, verse 31 na. Yes! Tanungin ka ng Holy Spirit, anong naturo ko sa iyo? Hindi pumokus ako sa makasampo ako eh. Walang natutunan. Wala rin po. Amen? Kaya sabi ng Holy Spirit, huwag naman yung 1 verse lang. Hindi ka rin matututo doon. Hayaan mo lang kumilos. Pag nagbasa ka, dire-diretso lang. At pag pinatitigil ka na, tumigil ka. Are you with me, church? Babasa po ba tayo ng Bible? Amen. Amen. Sa palakpakan natin ang bawat sa. Marami pa ho yan. Hindi ko naman po-focus ang I am a... Ba't tingin mo sa sarili mo, luma? New creation ka na eh. I am chosen of God, holy and dearly loved. Colossians 3. Meron pa ho ba? Basahin na natin ng dire-diretso. Tapos na tayo. I am anointed and sealed. I do not have a spirit of fear, but of love, power, and of sound mind. Diyan po tayo lagi tinitira ni Satan sa phobia. Amen? Kaya, Lord, sa mga pangako yan, napakarami. Do not fear. Do not fear. I am here. The Lord Jesus is here. Amen? I am... Oh, may mga workers po ba si Lord dito? Amen. Ang maganda po nito, co-worker niya tayo. Hindi ka mag-exert na maraming effort. Kasi, work niya yan. Co-worker ka na. Amen, gagawa. Yung family mo, ang nag-work dyan si Lord, co-worker ka. Amen, kaya hindi ka mahirapan. Pag may kulang ka sa family, co-worker si Lord ang mag-provide. Amen? Hallelujah. I am seated. Where? Heavenly. On your seat. Amen. In the position ho yan. I have direct access to... Remember yung pinento ko sa inyo? Yung sa temple? Meron po mga division. Ngayon po, pasok tayo kagad. Amen. I am chosen to bear
Fruit. Tingnan mo yung katabi mo, namumunga yan. Amen? I am one of God's Living stone. mga bato yan. Hindi po na negative sense. Strong, amen? Being built up in Christ a spiritual house. Meron po ba? Wala na. Meron pa. I have been given exceedingly great and precious. Binasa natin kanina. Promises by God by which I share His nature. I can always know the presence of God. Why? Because He never leaves me. Kaya wala magsasabi rito, iniwanan ako ni Lord. Baka sasabihin sa iyo dun sa tula, my son, at that time, I carry you. Alam po yung footprints in the sun. Amen? Amen? God works in me to help me do the things He wants me to do. Philippians 2:13. I can ask God for wisdom and He will give me what I need. From ChristianLifeCoaching.com. Amen? Kapatid, pag meron kang di alam sa position mo, balikan mo to, reviewin mo mamaya. Uwi po natin to. Amen? 4 na bagay po na dapat nating tandaan. Hallelujah. The person of Christ, the purpose of Christ, the promise of Christ, and your position. Position in Christ, position in Christ. Let's all stand up and we'll pray. Hallelujah. Natuto po ba tayo ngayon? Hallelujah. Today we'll have our communion.